Hi guys! Welcome back to Tarot Page Philippines. Ngayon, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, and Rising na Sagittarius. This is for March 24 to 30. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon, and Rising nyo, importante ito, sa dulo po ng video, we have a link for this. At in-invite ko, at natin yung mga readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At i-invite ko po kayo na i-click nyo din po yung join button sa baba para maging member po kayo at magkaroon kayo ng access sa ating mga extended readings. Mas malalim na kasi yung message dito. And also guys, kung kailangan nyo po ng private readings or spell works, i-message nyo lang po ang ating page at may admin po tayo na tutulong po sa inyo. For donations, you can use the thanks button naman po sa baba. Sagi. Kamusta ka? So we have here the Chariot and To the Sea. Gala ka talaga. Well, given naman kasi, Sagittarius is called the house, besides sa house siya ng higher learning, ayun din, the house of travel. Kaya mas marami akong kilala na may mga placement ng Sagittarius. Talaga namang, malakas Dora the Explorer. And isa na po ako doon. I have a stellium as well in Sagittarius. So, yeah. Gala po ako. Pag tinamaan po ako na pagiging gala talaga ako kung gala. So, that's a good thing naman din kasi. However, andun kasi na, yung kaya pa din siya gustong gawin, may tinatawag tayong soul searching eh. So, that's why your heart is asking for it. Kasi, you feel at home na kapag nasa labas ka, or you're with nature, or andoon na yung habang nakasakay ka niya sa sasakyan, na yung hangin is pumapalo sa mukha mo, or ando nakaupo ka siguro sa may tabing dagat, and you are enjoying everything that nature has to offer. So, hindi kita masisisi na talaga dinedesire mo to. Because this is who you are eh. Eto kay. Eto yung core mo. Baga, this is the core you. So, yeah. Ando lang talaga. Of course, huwag natin kalimutan din na although, yes, malaking bagay sa'yo ang travels and vacations, movements, mga pusa, mayroon din tayong mga responsibilities na kailangan nating bigyan pansin. Which is, papasok tayo sa crossing mo. So, we have here the devil and si never-ending story. Kaya ang dami sa inyong gusto ng work from home. Hanggat maaari, yung mabibit-bit nyo yung work nyo kahit saan. Kasi nga, you want to, you want to have that environment na kung saan, kahit na nag-work ka, you are connected sa nature. Na andoon na connected ka sa paligid mo. So, siguro, kaya marami sa inyo na nauubos siguro yung vacation leave for the travel, or, actually, minsan travel, naman kailangan maging magastos. Minsan yung kahit mga short travels lang, ang laking bagay sa yun eh. Or visit lang. Kunyari, taga Manila ka, tapos punta ka lang maybe Antipolo, mga ganong bagay. Or you're in Cavite, punta ka ng Tagaytay. Mga ganong bagay, mga minor travels. Kasi andoon na it refreshes you eh. So yeah, continue searching kasi for that ideal na career path para sa'yo. And eventually, ibibigay naman din ng universe yun. Ang kailangan lang kasi is, of course, andoon yung commitment mo. Na ito yung desire mo para sa career advancement mo. Na ito yung desire mo to achieve what you want to achieve in life. Okay, so tingnan natin kung ano yung desire card mo. Ayay! Sorry! Sa gulo po ng mga pusa, may bumagsak na gamit. Pati po yung ating... Sorry. Hindi ko na papalitan. Diretso na tayo sa reading. So we have here yung desire card mo, si Hermit. Tsaka TikTok. Share ko na lang. Bumagsak yung upuan, nagtakbuhan sila. So namangga nila yung patungan na yung tripod, yung ring light. Buti na lang hindi bumagsak yung phone. Takot ang mga pusa. So, your desire card po is a card of the Hermit, tsaka si TikTok.
Well, ando naman kasi na yung gusto mo din na you want to show, I mean, ang dami sa you want to showcase others kung ano yung mga pinaggagawa mo. You want to show people din. You want to do things for others Pero this time, you want to do things for yourself. Kumbaga, pinapala sa'yo ng card na oo, andoon na you are desiring for goodness para sa ibang tao. Pero andun din, deep inside, you want to desire goodness para sa sarili mo din. And there's nothing, na walang mali doon. Kasi, at the end of the day, sino bang mag-aalaga sa atin kundi sarili din natin? Sino bang iintindi sa atin kundi tayo din? So, this is a call ng universe na kailangan mo din bigyan ng pansin yung sarili mo, yung desires mo, yung passion mo. Kasi andun yung ano mo It's more on about this building your finances Andun yung pera mo din Now, si foundation mo is the Seven of Swords and Change in the Wind. So, andito din na pinapaalala sa'yo ng cards na sometimes, maging open ka din sa movements ng universe. So, what does it mean? Di ba minsan pa nagka-travel tayo, may mga makikita tayo, detour ahead, ganyan, roadblock ahead. Ibig sabihin, pag nagdi-detour tayo, isabihin, pwedeng may nangyari aksidente doon, or yung kalsada is inaayos. In life, ganun din. Sometimes the universe will require us to have a detour. Hindi para ilayo tayo doon sa mga manifestations natin or desire natin. Pero it's actually blessing in disguise. Kasi iniiwas ka sa possible accident. Iniiwas ka sa mga negative impact. And ang nakakatuwa minsan, actually hindi minsan, madalas, yung mga detours na to, it opens you up to new experiences. Minsan pag nagdi-detour kayo, andoon na dito kayo papadaanin. Pero pagdaan mo doon, wow, may maganda palang view dito. Or meron palang masarap na kainan dito. Or andoon na, hala maganda ng dagat from this point of view. Detours often gives us a different view of things. It gives us new experiences na talaga namang matatreasure natin. Kaya nga, it's a blessing in disguise Kung magkakaroon ng detour sa life mo, take it as a blessing. Because sa past mo din, meron tayo dito na prominent pa, the Tower and the Treasure Island. So, in past, isa sa mga bagay na siguro, in a way, hindi naman, siguro, pwedeng sabihin natin regrets mo na din, is, you didn't do more, or you didn't say more what you want to say. Siguro kasi din, yan sa inyo, parang na-frustrate kayo, na kapag sinishare nyo isang bagay, tapos ang tagal bago mag-gets. Kahit siguro din ako, kasi nga may placement ako sa Guitarius, na kapag paulit-ulit, mahalata mo na sa akin na medyo naiirita na ako. Na parang, ba't hindi mo mag-gets? Para ano pang gusto mo explanation? Kukuha na ba ako ng thesaurus para maghanap ako ng ibang mga terminologies para mas maintindihan mo? So, there are moments na talagang natetest yung patience mo. Kasi yung maganda dito, habang natetest siya, mas natututo ka pa paano maging pasensyoso sa ibang tao. Which also allowed you, mas lumalim yung vocabulary mo. At mas maging maayos yung the way of explanation mo. Na hindi ka papayag na okay na yun, na gets na yun. Andoon na ma-expand yung pamamaraan mo, paano mo ipapasa yung alam mo sa iba. Paano ma-inspire ibang tao. And that is a good thing kasi that helps you to be matured. So, parang detour na rin yan sa life mo. So, minsan, masakit sa banks, pero at the end of the day, may kita mo pag binalikan mo yung past mong yun, nag-mature ako. I became more patient, I became more eloquent, mas maganda yung form of communication ko with other people. Now, in the possible evolution na ikaw, we have the Page of Pentacles and Truth Be Told. Because, natuto ka na paano magsalita ng mas natututo ka paano mag-evolve, how to speak clearly, paano mo mas mapapadali na maintindihan ka ng ibang tao. That could actually open a new possibility of you in getting money. Ayan. Makakatulong siya to open a new door kung saan medyo mas aangat ka in terms of your finances, aangat ka in terms of money making. It could do sa mga iba naghahanap ng ibang work, it could open even a new door for a different career path na nag-hope kayo na mas malaki sana tsaka yung may masaya ka. Wait lang, sabi ng universe, in progress na yon at ibibigay naman sa'yo.
kalma lang tayo. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, invite kita na i-click mo yung join button sa baba para magkaroon ka ng access sa ating extended readings kung saan mas malalim na pa yung message ng cards. Parang sa ngayon, tuloy natin yung reading mo. So, physical environment mo, meron tayo is the card of the star and si Fates. Okay. May kasabihan na ang kamay na nakasara ay hindi makakatanggap. And yung mapapansin mo, may mga bagay na kinakat mo na sa life mo. Siguro mga minor things sabihin natin before, ang iba, ang hilig nyo bumili ng ganto, or ubusin nyo, gugulin nyo yung oras, maybe in online games, or nood-nood ng movie, series. Pero napapansin mo na the influence of other people is pushing you na bawasan mo na yun. It's pushing you na medyo tanggalin mo na. Andun pa, ine-enjoy mo siya. Pero yung oras mo dati na ginugugol mo para doon, nababawasan na. At dinadivert mo siya doon sa mga bagay na kung saan productive. Na kung saan andoon na it helps you to gain more knowledge, nasa-sharpen yung skills mo, andoon na binibigyan ka ng way para to earn more, maybe paunti-unti, pero it helps. So, andoon na nagkakaroon tayo ng redirection. So, andoon na listen to it. Flow with it. Kasi dinadala ka ng universe sa isang place na kung saan na-maximize mo lahat ng meron ka. That includes also your time. Now, sa emotion environment, we have here the 8 of Wands and to be fair. Babalik tayo doon sa desire card mo. Connected siya. Na, again, sometimes you need to take it slow para sa sarili mo. Sometimes you need to focus on how you are feeling. So, kamustahin mo naman yung sarili mo sa guitars? Kamusta na ba? Happy ka pa ba? Yung mga ginagawa mo ba ngayon, is it really helping you ma-achieve mo yung mga end goals mo? Yung mga nararamdaman mo ba na pakiramdam, is it really you? O dalayan ng mga tao na patuloy na nagbibigay ng negative emotions sa'yo? Kasi, kailangan mo maging patas naman sa sarili mo. Kaya nga, to be fair, you need to be balanced. You need to be fair sa sarili mo. Kasi, paano ka gagalaw kung andoon na in your innermost part, kulang-kulang, basag-basag, sira-sira, di ba? It's time na bigyan mo naman yung sarili mo ng opportunity para maging better, maging focus. Kumbaga, ikaw muna. Kumbaga, ito na yung isa sa mga detours na ibibigay sa'yo ng universe. That you are nagdi-deter ka towards yourself, towards your desire, towards your happiness. Yung hopes and fears mo is the 5 of Wands and to be fair. Well, masaya talaga na marami tayong kasama. It brings happiness, it brings joy, comfort, security. Pero, kailangan din, may moments tayo of being alone. Kasi may isang relasyon din tayo na kailangan binibigyan pansin natin. And that is the intrapersonal relationship. Yung relasyon natin sa sarili natin. Yung relasyon natin doon sa inner self natin. Kung yun nga, babalik tayo sa emotional desire mo. Kamusta ka na ba? Yun yung kailangan bigyan mo pansin. How is the inner Sagittarius then? Happy pa ba siya? Or may iba pa siyang hinahanap sa buhay? Now, in possible future mo, we have here the 4 of Wands and go the distance. So, we're seeing here na talagang, since ngayon nga, sa hopes and fears mo, magkakaroon ka ng moments of isolation, magkakaroon ka ng moments of solo mode. Merong mabibuild merong ma-expose, merong ka maintindihan by doing that. And yung mga ma-absorb mo about this will help you to build something new, something different na hindi mo ine-expect na magagawa mo, na hindi mo ine-expect na darating. So what are those? I-check natin siya sa iyong extended readings, and to access it, i-click mo lang yung join button sa baba. Tandaan na readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And kung bago po kayo, subscribe, like, and share.
So sa guitarist, maraming salamat. God bless Namaste, Hare Krishna, and Blessed be. And I hope magkita tayo sa extended readings. Mula po dito sa Dominican Hill, ng Baguio City, kasama po magugulong mga pusa. Have a great day. I'll see you soon.